Pumalo sa 32,000 ang mga na-offload na pasahero noong 2022. Halos 500 sa mga ito posible raw biktima ng human trafficking kaya hindi pinaalis. Pero ang nakararami, kulang sa dokumento o kaya'y nag-misrepresent o ditugma ang impormasyon at iba pang detalye sa pagbiyahe. Pero ang desisyon po kasi sa pagsusuri sa mga pasahero nasa mga immigration officer. Pag-usapan natin yan kasama si Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Sir Melvin. Magandang hapon po, Ma'am Ruth. Magandang hapon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po. Para po sa kaalaman ng ating viewers, ano po ba yung kapangyarihan or ano yung responsibilities ng mga immigration officers na yung nakikita natin pag dyan sa mga immigration counters bago lumabas po or kahit pa pagpapasok din ng bansa dyan sa mga airports? Opo, ang immigration po ay tumatalima doon po sa implementing rules and regulation ng RA 9208 na inamend naman po ito ng 10364 at recently nagkaroon ng panibagong amendment ng RA 11862. At very clear po yung provision doon na during the departure formalities, dapat mag-implement po ng strict departure policy. At yun po ang ginagawa ng immigration. At yung pinagbabatayan po natin sa pag-i-implement ng strict departure policy ay yung guidelines po na inilabas ng Interagency Council. Ibig sabihin po, ang mga actions at mga guidelines kung paano mag-i-interview, ano ang dapat hingin ng mga dokumento, ito po ay produkto ng iba't ibang ahensya na kasama po sa Interagency Council Against Trafficking. Ang immigration po ay kasama dito bilang tagapag-implement doon po sa ating mga paliparan. So ngayon po kasi ang nagiging issue nga, sir, alam niyo naman to yung mga requirements ng mga papalabas kasi nga may mga na-offload na silip na rin po yan ng Senado, no? Ano po ba kasi ang tinitingnan ninyo para doon sa mga papalabas na pasahero para hindi rin yung mapayagan din silang makalabas and at the same time hindi naman ma-violate yung kanilang right to travel at maprotektahan din against human trafficking? Opo, we have to understand may tatlong basihan po natin na yan po ay sinang-ayunan din ng in-bank decision ng Supreme Court pertaining sa desisyon kung kailan ang immigration ay hindi pwede siyang mag-offload ng pasahero. Ang una po, ang immigration po ay may basihan kung makita niya na mayroong counterfeit of fraudulent document. Okay. Ang pangalawa po, kung there is a doubt on the purpose of travel, doubtful purpose of travel. Ang pangatlo po, possible victim of trafficking. Kailan po tayo nagkakaroon ng mga doubt sa isang aalis? May mga red flags po dyan, lalo't lalo na kung ang dokumento ay inconsistent sa kanyang statement at kaya we proceed pagpunta sa secondary inspection na ang secondary inspection naman po nakalagay po doon sa guidelines na ginawa ng Interagency Council kung ano po ang possible na mga documents na pwede mong hingin. Yan po ang tinitingnan ng immigration. Ibig sabihin po, from the primary inspector, nagkakaroon po ng assessment at pag nakita naman po niya na compliant naman at wala namang masyadong kailangan ma-establish dahil nakita niya yung kanyang declaration ay tugma naman sa kanyang dokumento, pwede rin po siyang i-clear for departure. Pero may mga around below 5% sa mga umaalis po, pag nagkakaroon ng discrepancy, they are being referred for secondary inspection. At dyan po naging mabusisi yung pagtatanong ng immigration. But we have to understand, hindi po ito ginagawa ng immigration na dahil nagustuhan lang niya tanungin. Ito po ay pagsunod at pagtalima sa ating batas na yun naman po ay guided tayo sa guidelines on departure formalities po na inilabas ng Interagency Council. Pero kasi Sir Melvin, di ba yung mga nag-viral nga po, yung nanghingi pa daw ng grad pic, tapos nanghingi pa ng mga birth certificate ng kung ilang kamag-anak, no? Kung gaano kalayong kamag-anak, yung mga ganun, parang hindi naman po ata reasonable na yun. So parang yun din yung sinabi ng mga ilang senador, no? Na parang baka nagkakaroon ng pang-abuso. So how do you control that or how do you define kung hanggang saan po ang kapangyarihan or discretion nga po ng isang immigration officer? Tama, tanungin po natin, totoo ba talagang nangyari doon na hiningan ng 10
birth certificate. We have to understand, ang nagpa-viral doon, nagreklamo doon, was not the one na actually pasahero na andoon. Siya po nag-sponsor at wala Gusto siya sa mag-anak, nangyari oo. during that time. Mm-mm. Pangalawa po, yung nagsasabi na hiningan po siya ng other documents, nagkaroon tayo ng investigation, wala namang hiningi. Pero kung tinitingnan natin, sa secondary inspection na nasa guidelines, kailangan patunayan ng pasahero regarding sa kanyang relationship sa nag-iimbita sa kanya. Pangalawa po, meron din po doon na yung educational background, financial capability. Hindi po ito ginawa ng immigration. Ito po ay pagtalima sa guidelines na inalabas ng Interagency Council. Kaya napakaganda din po na nagkakaroon ng review ang ating Interagency Council na pinangungunahan po ng Department of Justice, co-chaired po ng DSWD. Para mas makita nila kung paano mas mailalatag natin, na mas mapaganda natin yung pagproseso ng immigration. Kasi these are guidelines para hindi maabuso. Kasi kung wala tayong guidelines, pag sinabi lang natin strict departure policy, tapos wala tayong guidelines, mas malaki po ang possibility na maabuso po ito. Maganda nga po yung na-interview rin kasi namin kayo dati nung lumabas itong revised guidelines na kasi nga parang sinasabi nyo, at least mas specific, no? Yung isa-isa na talaga tapos for a certain type of passenger. Pero mamaya, pag-usapan pa rin natin ito kung ano na ulit yung mga requirements nga. Sir, pag-usapan natin mamaya, isa-isahin natin. Kasama pa rin si Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak sa pagbabalik ng newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin natin si Melvin Mabulak, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. So ngayon po sir, dahil nga hindi pa muna pinatutupad itong revised guidelines dahil marami rin yung naging reaction dito. At this point, yung mga lalabas po ng mga kababayan natin, halimbawa mag-uundas, long holiday weekend, ano po ang kailangan nilang i-prepare na required na ipakita po dyan sa immigration paglabas po ng bansa, ng NAIA? Opo, we are still implementing yung Memorandum Circular 036 noong June 15, 2015. Yung pag ikaw ay lalabas bilang isang turista, kailangan mo ng valid passport, may return ticket ka, visa if required naman pumunta doon. At the same time po, kung dapat may boarding pass po kayo. Pero kung ikaw po ay OFW, kailangan na may OEC ka from the POA. Yun po ang karamihan na kailangan at nakasaad po yan sa ating guidelines na sinusunod po na yan ay aprobado din po ng Interagency Council. Para may idea rin po yung ating mga kababayan, ano ba yung usual problema na nakikita nyo na parang, binanggit nyo na kanina if may fraudulent documents or medyo kaduda-duda yung purpose ng pagbiyahe. Pero ano po ba yung karaniwan na nakikita nyong problema or kulang doon sa dala ng ating mga kababayan? Usually, yung misdeclaration ang nakikita natin, lalo na pag hindi sila truthful. You have to understand, ng immigration po ay trained sa interview at sa pagde-detect po ng mga dokumento. Marami po tayong nakita na may mga declaration na hindi naman totoo. At the same time din po, hindi nila ma-justify regarding to the purpose of travel. Kaya isa din po siyan sa nakikita natin na possibility na nagkakaroon ng problema pagdating sa immigration. But we have to understand, this is the actual number na hindi nga napapayagan ay hindi nga umabot ng 0.6%. Tapos yung isa pa po kasi syempre minsan pag bagong kunyari halimbawa first time, 'di ba? Medyo tinitingnan niyo rin yung mga first time travelers. Baka mamaya kinakabahan po diyan sa interview lalo na yung mga maraming ganitong balita na na-offload nga po. Opo, tama po kayo kasi pero kasama naman po 'yan sa behavioral analysis. Kasi may mga tao na naman po na first time nakaapak ng airport, first time maalis ng bansa at hindi naman ganon yung kanyang confidence. Alam din po natin, nakikita din po natin. That's why we have to interview, we have to check the document. Holistic po yung pag-assess po natin ng pasahero. Sa ngayon po ba may mga may mga nag-file po ba o mga nagreklamo po sa inyo ng mga immigration officers? Based sa record natin through the Board of Discipline, pag may natatanggap tayong mga complaints at nagkakaroon ng swift action on the part sa immigration. Meron din tayong mga cases na claiming to be an immigration officer only to find out hindi naman po siya ay empleyado
ng immigration. Those are the things na pinag-aaralan natin at mayroon tayong Board of Discipline na talagang nakatutok sa ganyang mga complaints pertaining sa ating mga tauhan. Dahil kasama na rin namin kayo at pinag-uusapan na rin natin itong mga personnel. Alam ko hindi naman under nyo yung nag-viral po recently na OTS po ito, Office of Transportation Security, na yung empleyado po dyan sa NAIA, no, yung nagsubo umano daw ng dollars. Pero para ho maiwasan na rin yung anumang incidents of corruption, yung mga ganito po, or kung anumang mga illegal na gawain, ano po ba ang ginagawa rin ng Bureau of Immigration sa inyong hanay para matiyak na hindi po mangyayari ang ganyan? Opo, very strict po yung direktiba ng ating commissioner, no? Na we have to perform our duty according to our mandate na dapat sumunod tayo. At saka pag mayroong kahit nagkaroon po ng complaint, ang isang tao kaagad-agad po, yan ay binibigyan ng pansin at we are asking the public kung kayo ay may complaint, you write an email, official email sa amin dito sa xinfo@immigration.gov.ph at we assure you, magkakaroon po ng investigation na ito. At kung dapat managot, mananagot po sila. Yan po ang ginagawa natin sa ating mga officers. We are ongoing po yung ating training sa mga bagong immigration officers. And talagang binibigyan na pansin natin na sila dapat ay maging maayos sa kanilang pagtatrabaho. Isa pa po yung preparations na lang din for yung inaasahang dagsa ng mga pasahero. Magdadagdag po ba kayo ng mga immigration counters or mga tauhan nyo? Basically, sa tao natin, mayroon tayong plan na by October magkakaroon ng training ang bagong immigration officer. But in terms sa counters po, we are always in coordination with the airport authority kasi sila po ang nag-provide ng ating mga counters. Ang ginagawa po natin, pag mayroon tayong area for the mobile counter, may mga tao tayo, mayroon po tayo nag-a-assign doon. Nakita naman po natin yung increase ng mga pasahero ngayon at talagang dumarami at adverse seasons po ngayon. May mga programa din po na kung saan pagdating po ng November, we do not allow yung pag-file ng mga leaves ng ating mga tauhan to ensure ng ating manpower ay sufficient to be able to cope with the increasing number ng mga travelers po. Huli na lang, sir, paalala nyo din po sa ating mga pasahero para mas maging smooth po itong kanilang pagbiyahe. Ngayon nga pong bare months. Opo, sa mga traveling public po, sa international lalo na po, we have to understand this is a passenger season, peak season po ngayon. Holiday season, marami po nagtra-travel. That's why we're asking you to go to our airports, at least provide time. 4 hours, dapat andun na kayo. When you arrive at the airport, go straight to the check-in counter. After the check-in counter, right after, diretso sa immigration. Doon na po kayo sa boarding area, magliwaliw o bumili, kumain. Just ensure na nakapasok na po kayo. Okay, maraming pong salamat sa inyong oras. Si Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak.